Hello, magandang buhay uli mga kapatid. Ito po uli si Engineer Amancio Pedro A. Villamor. Ito po ang right sizing program sa Sorsogon Part 2. Ito po na po ang mga details sa mga nangyari talaga sa amin dito sa Sorsogon since we were illegally terminated noong October 2020. Okay, nag-start po ito noong September of 2020. Naka-receive po kami ng letter from the governor, Governor Chis Codero, na ngayon ay Senate President na nagsasabi sa letter na tatanggalin kami sa trabaho by October of the next month. So, kami daw ay dapat pumunta na sa Human Resource Officer at mag-file na kami ng clearance para ma-receive na namin ng last salary namin for September of that year. Ngayon, ang iba sa amin, ako, malapit na rin ako noon mag-retire. I was 58 that time. Kaya dumiretso na mo din po ako sa HR at nag-file na ako ng retirement. Kasi may mga attach nga na sa letter namin, individually, may naka-attach sa letter namin na mga computation for separation benefits. Para sa akin, okay na yung separation benefits na na ma-receive ko. Thinking all the while na may implement yung right sizing program sa tamang proseso. Ang iba sa amin naman, na malayo pa sa retirement, mga less than 50 years old pa lang sila, and mga less than 15 years sa service pa lang sila, they cannot yet retire, na pumunta din sa HR para paano doon, to inform the HR na hindi muna sila alis sa trabaho. The problem is, pinapa-apply sila sa trabaho na basta sila tatanggalin, and then pinapa-apply ulit sila sa trabaho, which they did not do kasi hindi naman permanent sila, tapos tatanggalin, na-apply ulit. So, ang iba nagbakasakali na rin kasi wala na nga mapuntahan, wala na mawawalan ng trabaho, then hindi pa makaka-retire. So, they opt na lang to go back to work kahit job order worker na sila. Imagine from permanent, tinanggal para maging job order worker na lang sila. And telling us also na nagbawas daw ang provincial government ang Sorsogon ng empleyado para makatipid. But then later, nalaman namin later, and it was really done by the provincial government of Sorsogon, na nag-hire uli sila ng the same people, the same positions, iniba lang ang pangalan ng position. So, di namin maintindihan kung bakit. But anyway, yun nga nangyari. So, nung mag-November 2020 na, we were waiting for the payment sa amin ng mga separation benefits. However, nalaman ko, dahil palagi naman po ako pumupunta sa Kapitolyo at nag-uusisa at nagtatanong kung ano na nangyari sa payment namin, yung pala, disapprove ng DBM yung payment para sa separation benefits namin. So, I tried negotiating with the provincial governor and sa mga secretary nila, and sa human resource officer, and sa legal officer, provincial legal officer, and then sa provincial administrative officer. That time si Attorney Renoria na sorry, medyo patay na po yun but then again, hindi ko maintindihan kung bakit wala pa palang pera na pambayad sa amin. And yet, nag-implement na sila ng program na wala pang budget. Kaya nga yung nalaman ko na na wala pa palang budget, I tried negotiating with the provincial government, and sabi sa akin ni Attorney Ron Espinosa, yung provincial legal officer,
maghintay daw kami kung kailan kami releasean ng budget dahil nag-file pa daw sila ng certiorari sa Supreme Court na baguhin ang desisyon ng DBM disapproving our benefits. So, sabi ko, baka pwede, ano muna kami, balik muna kami. Nasabi sa akin, maghintay daw kami. So, hanggang kailan kami maghihintay na desisyon ng Supreme Court? Paano kung mali paano kung tama talaga yung ng desisyon ng DBM at hindi reverse ng Supreme Court? What will happen to us? So, ginawa ko po, naghanap na kami ng lawyer kasi sabi ko sa mga kasamahan ko, let us file already a case dito sa I even went to the DILG. Kaya lang sabi ng because ang nirereklamo namin is the governor who is an elected official and who is being mga elected officials are being regulated by the Department of Interior and Local Government. However, sabi sa akin ng DILG officer dito, si Mr. Cal Ortiz, hindi namin yan jurisdiction. So, sabi ko, ano bang trabaho ninyo? So, what I did was to go to the Civil Service Commission, I look for a lawyer para mag-file na kami ng case sa Civil Service Commission sa regional office sa Legazpi City. Ngayon, naging problem namin because walang tumatanggap na lawyer. Kasi di ko alam kung bakit parang takot lahat kay Governor Chis Escudero noon eh. And one of which told me na later mag-apply ako as judge. Dadaan ako diyan kay Governor Chis Escudero for endorsement. Kaya hindi kami tinulungan. Buti nga may isang lawyer na napakagaling dito sa Sorsogon. His name is Attorney Jonathan Balintong. Napakabait po niya. Siya lang ang lawyer na tumulong sa amin. Siya lang. Tapos for a very minimum fee. In fact, parang sa administrative lang daw yun, administrative fee lang daw yun eh. Halos din na siya nanggigil sa amin ng malaki eh. So, finally, nakakuha kami ng lawyer. We filed the case sa Civil Service Commission, Legazpi City Regional Office. Ngayon, that was 2021 na. Kasi I tried negotiating nung November and December of 2020. Kaya 2021 na kami naka-file ng case. Kasi 2021 din kami nakahanap ng lawyer. So, after several months only, na-desisyonan kaagad ng Civil Service Commission Regional Office Legazpi City. Sa pamumuno po ni Attorney Daisy Punsalam Bragay. Salamat po ulit, ma'am. Salamat po ulit. So, mambilis ng ng pagdesisyon. So, kaya lang as a rule, dung nasa sa mga case daw na yung provincial government was given 10 days to reply or to file an MR. Nag-MR din po talagang ang provincial government of Sorsogon. However, ganun pa rin po ang sagot ng Regional Civil Service Commission Legazpi City sa case namin. Panalo pa rin kami after their MR. Ngayon, nag-MR uli, motion to review uli yung provincial government of Sorsogon this time sa central office na ng Civil Service Commission. That was already in the start of 2022. Hanggang ngayon, 2025 na, wala pa ring sagot, wala pa ring desisyon ang Civil Service Commission Central Office. Di namin po malaman talaga kung bakit pang hinihintay nila, kung ano pa ang kailangan nila. I was even sending emails every day since 2022 to the Civil Service Commission Central Office, following up our case, kung ano na nangyayari. Even ask them kung baka may kulang kami na document, then we can provide you with the documents na kailanganin pa ninyo. However, ang sagot lang palagi sa akin ng Civil Service Commission Central Office,
Yun lang palagi, acknowledging receipt of your email, wala. And we refer it already to the Office of the Legal Affairs. Pag email ko naman sa Office of the Legal Affairs, pinadala na namin sa sa Commission and Bank, etc. bla bla bla. Pasapasa na lang po, pasapasa na lang. Wala, di ko na alam kung nasaan na yung namin talaga. Kung sino na mag-decide. Is it the Bank? Is it the Office of the Legal Officer? Hindi ko na po na namin alam kasi nagpasa-pasa. I also tried to send an email to the Ombudsman asking for help. Sabi sa akin ng Ombudsman, file a case against the Civil Service Commission. Sabi ko, wala na kami sir ng pera, magpa-file pa kami. We cannot afford a lawyer. Pinapano naman ako sa contact sa PAO. Ang dami na mga requirements. Hilong-hilo na po kami sa mga requirements. Hilong-hilo na po kami. So, nag-try po ako sa tawag sa 888. Nag-respond naman po sila. Pero ganun din, refer lang ulit sa Civil Service Commission, balik naman sa kanila. And then, kasi sabi ng 888, President's Line, independent commission daw, Civil Service Commission. I tried to tell the Civil Service Commission, Central Office. Sabi ko, baka may violation na kayo sa Republic 11032, yung sa ease of transacting business in government service. So, and another Republic Act, yung 6713, dapat pag may mag-file ng complaint, action ng kaagad. Sabi ng Civil Service Commission Central Office, yung legal office nila, hindi daw sila sakop ng batas na yun. So ano ba nagsasakop sa batas sa civil service? Who checks the Civil Service Commission? Basta lang kung anong gusto nila, yun ang gagawin nila. Mga sir, mga madam dyan, Civil Service Commission, maawa na kayo. May mga pamilya din kayo at saka we do not deserve this. Wala kaming kasalanan. Anong ginagawa ninyo sa amin? Ba't ninyo kami pinapahintay? 8 na namatay sa amin. Huwag nyo nang hintay na may mamatay pa sa amin. I-release na ninyo yan. Please, magpakatao kayo. Remember that your salary comes from our taxes. Magpakatao kayo. Balik nyo sa amin ang taxes na binigyan namin na salary ninyo. Mag-decide na kayo ngayon na. Please.